What is up mga pre? So panibagong video na naman tayo. At sa video na to ay tutorial kung paano i-check yung ating mga voltage rectifier regulator. Yan. So itong ano natin, rectifier natin, ito yung nagko-convert ng AC to DC. Yan, para ma-recharge yung ating mga baterya. So itong voltage regulator na to, ayan 5 pins. Ito ay 3-phase na rectifier. So kung sinususpetsa nyo na sira to, so malalaman nyo din yan kapag yung ito nga ay ang rectifier na to, siya yung nagko-control sa voltage from AC to DC, no? And kasabay nun, nire-regulate niya na hindi siya lalampas ng mga 15 volts. So magpapalpitate yan, palpitate. So maglalaro yan ng 14 and something in 14.5, ganyan. Hanggang dun lang nire-regulate niya yung ating mga voltahe. So kapag kayong voltahe nyo ay mataas na, sabihin na natin 15, medyo sobra-sobra na yan. So kailangan natin magpalit ng voltage regulator. So kung gusto niyo rin makasiguro, tuturuan ko kayo paano mag-check. Pero dapat meron kayong multi-tester. Ayan. So dito natin ilalagay. Ayan, ayan. Nakikita nyo yan? Yan. Yung may diode na sign, yung may parang arrow, tsaka may guhit sa inyong multi-tester. Ayan. So ganyan, gagamitin natin para pang check ng ating regulator. Let's go. So ayan mga pre. Wait lang, set up lang natin to. So ganito mag-check. Ayan, kita nyo yung kanyang reading. Madali lang mag-check actually ng voltage at ating rectifier. Diba, 5 pins yan, no? So ang kailangan lang natin dito, itong isang test prod. Either way yan, guys. Madaling ano na lang, hindi na tayo magre-reverse bias na mas magdi-deep into mga terminologies natin. So ito, reverse bias, negative, positive. Ayan, so i-steady lang natin dito sa isang pin. Yan. Ayan, wala tayong makuhang reading. 'Di ba? Wala yan, 0. So dapat dito wala rin yan. Ayan, sa gitna. So dapat wala rin dito sa dulo. Yan, pero pag pinagpalit na natin itong positive dito sa pinanggalingan ng negative, dapat yan merong reading. Yan, 479. So dapat yan, ang reading niya hindi magkakalayo yan. 484. Yan, 79 kanina, 84. Okay lang yan, basta hindi magkakalayo. Ngayon naman meron tayong 479 din. Yan. Yung gitna lagi, medyo kanyan, medyo mataas. Yan. Yan lang, ganyan lang naman siya. So may reading, no? Yung kabila wala. So dito naman tayo sa kabila. Ayan. So testingin natin. Dapat either way ganun din. Yung isa lang, dun lang siya magkakaroon ng reading. Yan. Positive tayo dun, no? Walang reading. Dito din sa isa dapat wala ding reading. 0. Ito din sa isa dapat wala ring reading. Yan. Tapos pag binaliktad natin, dapat magkakaroon ng reading yan, boy. Kaya na, 481. Dito naman sa kabila, sa gitna, 489, 88. Sa kabila naman, 481. So ganun dapat ang checking. Reverse bias lang tayo. Pagpalitin nyo, dapat may reading yan, dire-diretso pa ganyan. So pag hindi, walang reading dyan, putol-putol yan. So ganun lang dapat. Good pa yung rectifier nyo pagka ganun yung mga nakuha yung reading. So ganun lang, guys. Kasi pagka shorted na yan, guys, maghahalo na yung negative at positive. Alternating current ang labas niyan. So ayan, ganun tayo mag-check ng ating rectifier. Para masigurado kayo, hugutin nyo lang naman siya. Ayan yung kanyang 5 pins. Hugutin siya pa ganyan. So ito ay reserva ko lang to.
So ayan, kung sinuspetsa nyo na busted na yung inyong rectifier, check nyo na lang siya ng ganon. Or kung mataas na yung voltahe nyo na todo at sinisira nyo yung baterya nyo, matik, ito na yun. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa ating video. Maraming salamat. Ride safe lang lagi. Ingat. Bye bye.